talagang wagi na si VP Sara Duterte. Oh. Alam nyo ba't ko nasabing wagi siya si VP Sara Duterte? Papakita ko sa inyo. Chotomate. Kasi alam mo, eto, papakita ko na sa inyo. Ayan. Nangunguna pa rin si VP Sara sa pinakabagong presidential survey ng Pulse Asia. Si Senator Bongo naman ang nanguna sa pagka-vice-presidente. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, sino-sino pa ang pasok sa survey? Hindi natitinag sa unang pwesto si Vice President Sara Duterte pagdating nga sa Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Sa kabila yan ang nagpapatuloy na impeachment trial. Base sa survey, 49% ng mga respondent ang nagsabing iboboto nila si VP Sara para sa 2028. Pangalawa pa rin si Naga City Mayor Leni Robredo na may... Tingnan nyo ito, sa kabila ng impeachment, akala nila nagwawagi sila, pero hindi. Si VP Sara Duterte ang nagwagi sa impeachment. Isipin nyo ito Ilan na yung mga witness na pinresinta nila? Doon kahapon, di ba meron tayong balita na si VP Sara Duterte umakyat ang trust rating, si Marcos bumaba. Dito naman, pagdating sa sinong gusto maging presidente, tingnan ninyo. I-total nyo lahat ng kalaban niya. Hindi lalamang kay VP Sara Duterte. Saan ka pa? Saan ka pa, Brad? Total mo lahat ng kalaban, Lahat ng kalaban. Tingnan. 26 plus 14. That's 40. Tama ba? Oo, 40 yun. Kasi, galing ko, no? 40 plus 1 plus 1. 42. Plus 0.1. Hayop to si Nicolas Torre. 0.1. Hayop ka. Sana nagganon ka na lang. Nagkulkul ka na lang ng kanal. Ay, oo nga. Nagkukulkul pala siya ng kanal ngayon. 26%. Sunod si Senator Raffy Tulfo na may 14% at sina DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benji Magalong na may tig 1%. Lumabas din sa presidential survey ang mga pangalan ni Senator Robin Padilla, Davao City Mayor Baste Duterte, Pasig. Ba't kaya sinama si Basti Duterte, no? Siyempre, hindi kasi baka sabihin nyo, bakit si Basti Duterte ang mababa? Natural. Lahat ng nag-yes kay VP Sara Duterte, hindi na mag-yes kay Basti. Tanggalin nyo yan si VP Sara Duterte doon sa usapan, lagay mo si Basti. Naku po, talo pa rin kayo. Si Tito Soto, 0.02, nakakataba. Acheche. Si Lacson, 0.02 din. Acheche. Uy, grabe naman kayo kay Risa Ontiveros, 0.01. Paano na yung Risa na? Risa na. Ay na kasi pag-endorse nyo yung babalo Walang kwenta, wala nang alam, bobo pa, wala pang followers, wala pang subscriber. Ang pangit pa. Tapos yun ang pag-endorse nyo na, Risa na. City Mayor Vico Soto, sina Ping Lacson, Sol Aragones, Tito Soto at Risa Ontiveros. Pero kung sakali man na one-on-one sina VP Sara at Robredo, nangunguna pa rin ang vice na may 52%. Habang may 39% naman si Robredo. Isinagawa nga ng... Nax! Yan ang Bakit? Si Robredo kaya ang nag-komisyon? Pero kitang-kita nyo pa rin yung lamang, di ba? Sa Asia ang kanilang survey mula June 28 hanggang July 3 at 6. May 2,400 respondents yan at error margin na plus minus 2%. At Julie, para sa Vice President at Senador, sino-sino ang mga ito? Yes, Jiggy, ang kaalyado ni VP Sara na si Senador Bongo ang nangunguna sa Vice Presidential Preference Survey. Nakakuha siya ng 27%. Sinundan siya ng isang VP alay na si Robin Padilla na may 21%. Ang lungkot naman yan. Yung first 1 and 2 parehong kakampi. Tapos sasabihin ninyo, bumabagsak na ang suporta ng mga Duterte. Gago rin din talaga kayo, no? Yan ang tawag na bulag-bulagang kayo. You are living in your bubbles. Pangatlo naman, sina Bam Aquino at Grace Po na parehong merong 14%. Kasunod nila, si Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at Nicolas Torre III. Pasok din sa survey si Rodante Marcoleta, Tito Soto, Bato de la Rosa at Pia Cayetano.
Pagdating naman, Jiggy, sa pagkasenador, nangunguna si Padilla na nakakuha ng higit 48%. Pumapangalawa naman si Vico Soto na may higit Naks! 47%. Sinundan sila nila Alan Peter Cayetano, Loren Legarda, Manny Pacquiao, Nancy Binay, Sani Angara at Mark Villar. Pasok din sa senatorial preferences sina Ben Tulfo, Jinggoy Estrada, Willie Revillame, Chis Escudero, Mike Ba't hindi nyo ako sinama? Tatakbo ako senador eh. Sa mga nagtatanong ha, naalala nyo yung nag-post ako, tatakbo ko sa Senado, di ba? O kinabukasan, nagpunta ako sa Senado. Hindi ko naman sinabing tatakbo ako bilang senador. Tatakbo ako sa Senado. Pumunta ako doon, tumakbo ko doon, pinuntahan ko si Bato noon. Kayo naman kasi, pag kayo nagbasa ng caption, ano yun ninyo? Linawin, ano yun ninyo? Intindihin ninyo. Ang linaw na sinabi ko, tatakbo ako sa Senado. Tumakbo ko kinabukasan dahil, di ba, tumakbo dun si Bato. O sumunod ako nung gabi. Ayaw nyo maniwala eh. Pag ako nagsabi totoo, agad-agad kong ginagawa. Defensor Mar Rojas, Benher Abalos at Mark Lapid. Jiggy. At anong tingin dito ng mga eksperto dito sa survey na ito ng Pulse Asia? Ayon sa isang political analyst, snapshot lang naman daw yung ibinibigay Naks! ng survey. Bagamat may epekto yung surveys sa magiging daloy ng impeachment trial, hindi naman daw yan kasiguraduhan para ma-acquit ang vice-presidente. Kailangan din daw kasing opinion, tingnan ang opinion ng publiko kaugnay nga ng nangyayaring impeachment. Isa din ang Hindi naman yun ang tinatanong. Ang tinatanong dyan kung sino gusto maging presidente. Hindi naman sinasabing gusto ma-acquit. Misquote naman lagi yung mga ganyan yung diskarte, TV5. Hindi, di ba? Misquote naman yun. Hindi naman yun ang usapan dyan. Ang usapan dyan, dahil ba dyan sa impeachment, masasabi mong bumababa ang tiwala ng mga Pilipino? Hindi. Isa lang ibig sabihin po niyan. Ladies and gentlemen, people in the house, isa lang ibig sabihin po niyan. Si VP Sara Duterte pa rin ang pinaniniwalaan ng mga Pilipino kahit anong binabato ninyong kasinungalingan. At isa pa, pangalawa na. Pangalawa, yung survey na yan nagpapatunay na doon sa ginagawang proceeding sa impeachment court, napapatunayan na wala talaga siyang ginawang mali at gusto siya ng taong bayan. Kasi kung sanang kung may epekto, may sampal yung impeachment trial na yan, dapat unti-unti nang bumababa si VP Sara Duterte. Hindi, unti-unting tumataas. Ano ibig sabihin nun? Sana nga kung stagnant tumataas. Ano ibig sabihin? Napapatunayan po mga kababayan na wala po talagang ginawang masama si VP Sara Duterte. Napapatunayan po mga kababayan na talagang yung kanyang mga aligasyon sa kanya ay hindi naman po totoo kung hindi paninira lang. Palakpakan po, ladies and gentlemen. Maraming salamat po, ladies and gentlemen. Kita-kita po tayo mga banateros bukas uli para sa pagtatalakay pa rin ng mga impeachment at mga pangyayari sa ating bayan. Ako po si Banat Bay. Kita-kits po tayo. God bless everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami
pinipiling kulay. Wala kaming kinikilingan, basta para sa bayan kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang